Praise the Lord. Good morning everyone in the name of Jesus. Good morning Pastor Bobby and Ma'am Cynthia. Hallelujah sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating pong platform na ito. Praise God, morning devotion. Sa lahat ng mga pastors and ministers together with their wives and sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong morning devotion all over the world. Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. In the name of Jesus, may the Lord God bless us all. Hallelujah. And this morning, we are so thankful to God once again that He has given to us another day na tayo po ay muling magsama-sama sa isang napakagandang umaga. Praise God ng Lunes para tayo po ay magsama-samang manalangin. Amen. Sa harapan ng Panginoon. And before that, mga kapatid, I would like to share first a portion of Word of God na akin pong i-share sa atin pong kalagitnaan ngayong umaga. Okay, ito po mga kapatid ay continuation sa akin pong lesson na tinuturo regarding spiritual sacrifices. So this morning, ang atin pong mapapakinggan naman na isa sa mga spiritual sacrifices na atin pong i-offer sa atin pong Panginoon habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Ay ang tinatawag na church attendance. Okay? So, church attendance is one of spiritual sacrifices that we could offer to God, mga kapatid. And this is very important spiritual sacrifices. Praise God. According to Hebrews chapter 10 verse 25, it says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Praise God. So, dito po mga kapatid ay sinasabi sa atin sa salita ng ating pong Panginoon na huwag nating pababayaan o nakakaligtaan ang ating mga pagkakatipon, kundi tayo po ay mangag-aralan, mangagpalakasan sa isa't isa, katulad ng ginagawa ng iba, yamang natin pong nakikita na malapit na po ang mga araw. Praise God. So, bilang isang mananampalataya at naglilingkod sa atin pong Panginoon, ito po ay isa sa mga gampanin po natin, mga kapatid, na tayo po ay dapat dumadalo palagi sa tinatawag na pananambahan, pagsamba. Praise God. Ano mang klaseng gawain, mga kapatid, ang mayroon sa isang church na kung saan tayo po ay belong, dapat ay nandoon tayo at lagi po tayong dumadalo sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Praise God. At hindi natin po babalewalain ang tinatawag na pagdalo palagi sa gawain ng Diyos dahil malaki po ang ginagampanan nito sa ating spiritual growth. Praise God. Sa ating pong paglago, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. It is the Lord's plan for the church to assemble together and to worship as a unit. So, ito po ay plano talaga ng ating pong Panginoon na sa bawat isa na mga tumanggap sa Kanya, praise God, bilang mga anak po ng ating Panginoon, dapat tayo po ay mayroon talagang kinabibilangan na isang church, isang place of worship wherein you are part of this church. Dito ka mga kapatid nagko-comply ng iyong loyalty, Hallelujah. Napakahalaga po na mayroon kang
tinatawag na kinabibilangan o ikaw ay nasasapok, praise God, sa isang iglesia na doon ka dumadalo, no, sa gawain ng ating Panginoon para sa iyong spiritual nourishment, praise God, para mayroong gagabay sa iyo, no, mayroong aalalay sa iyo, may mag-encourage sa iyo, may mananalangin sa iyo, praise God, at mayroong magbigay sa inyo ng tinatawag na proper direction, praise God, sa paglilingkod, no, sa atin pong Panginoon. Napakahalaga po noon, mga kapatid. Kaya ito pong church attendance, mga kapatid, ay hindi po mapapasubalian ang kahalagahan nito, no, sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Praise God. At kapag tayo po ay belong, no, sa isa pong iglesia na kung saan tayo doon nananambahan, mga kapatid, praise God, ganito po ang winika, no, sa aklat pa rin ng Hebrew, chapter 13, verse 17, mga kapatid. Praise God. Obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, and that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. So kapag tayo po, mga kapatid, ay naroon, no, sa isang church na kinabibilangan po natin, ang atin pong gagawin, mga kapatid, ay sumunod at magpasakop sa mga namiminuno, no, sa iglesia kung saan ikaw nabibilang. Bakit? Sabi po rito, mga kapatid, sa talata, sapagkat sila ang nagbabantay, no, sa ating mga kaluluwa. They are watching our souls. Praise God. At kapag ito po ay ginagawa natin, no, mga kapatid, nandoon ang ating pagpapasakop, nandoon ang ating pagsunod, gagawin nila ng may kagalakan. Yung mga nangangalaga sa atin, praise God, gagawin nila ng may kagalakan ang kanila pong ginagampanan, praise God, at hindi ng may hapis. Dahil once na kapag ang namiminuno, praise God, sa atin, sa isang iglesia na ating kinabibilangan, hallelujah, na dinadaluhan natin, no, ng tinatawag na pagsamba, praise God, at doon nabibilang ang atin pong church attendance, which is our spiritual sacrifices. Sabi po rito, mga kapatid, no, gagawin po nila ng may hapis, no, ito, at ang sabi dito, it will not be benefited for us. Hindi po tayo makikinabang. Kaya bilang anak ng Diyos, mga kapatid, na nabibilang o sa isang church, no, tayo po ay matutong sumunod, magpasakop sa pamunuan ng iglesia na atin pong kinabibilangan. And I do believe, mga kapatid, praise God, yung pong ating pinagpapasakupan, gagampanan po niya ang kanyang tungkulin, praise God, ng mayroong kagalakan. At para sa atin, ito po ay nagiging kapaki-pakinabang. Hallelujah. So, bakit kailangan po natin, mga kapatid, pa na tayo po ay laging mag-o-offer, no, ng ganito pong mga sacrifices? Praise God. Kaya po tinawag itong sacrifices, mga kapatid, no, dadaanan ko lang po. Kasi there are times sa paglilingkod natin sa Panginoon, dumarating yung punto na parang ayaw mo nang dumalo ng pagsamba, no, lalo na kapag ikaw ay dumadanas ng mga problema, mga pagsubok, kawalan, nadi-discourage ka, nanlulupay-pay ka, mga kapatid. No, at may mga panahon na nakakaranas po ang isang Kristiyano ng ganito. No, kaya tinawag ko siyang spiritual sacrifices kasi talagang kailangan mong gawin yun eh. I-sacrifice mo, mga kapatid, ang iyong sarili despite of ikaw ay nanlulupay-pay, despite of ikaw ay nangihina, despite of ikaw ay you are in your discouragement, mga kapatid, in your situation na tila hindi mo maintindihan at maunawaan kung bakit nandoon ka. Praise God, at mayroon kang mabigat na problema at pinagdadaanan. No? Just offer, mga kapatid, no, this kind of sacrifices. Dumalo ka. No? Praise God. Dumalo ka sa gawain ng Panginoon.
hallelujah, umaten ka sa gawain ng ating pong Panginoon sapagkat, sabi nga mga kapatid, when we are in the church, hallelujah, now when we attend a church service, hallelujah, praise God, possible na tayo po ay makakatanggap ng tulong, praise God, sa iglesia na atin pong kinabibilangan. No, regardless of any kind of help, mga kapatid, no, yung ikaw nga lang ay panalangin, yung ikaw nga lang ay i-comfort, mga kapatid, yung ikaw ay tinatawag na bigyan ng advices, no? It means a lot to us. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na tayo ay nasa isang pananambahan na dinadaluhan natin at hindi tayo lumiliban. Bukod dyan, mga kapatid, praise God, siyempre, nandoon po yung mga pagpapala, amen, ng ating pong Panginoon. Praise God. No? Hindi mo lang alam, mga kapatid, na kapag ikaw ay nandoon na sa church, no, kung nandoon ka pa lang sa bahay, eh, tila nakakaramdam ka ng panglulupaypay, panghihina, nadi-discourage ka. Pero pagdating mo sa church, no, ay nai-encourage ka. No? Napapalakas ka muli, mga kapatid, nare-revive ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa ating pong Panginoon. See? Hallelujah. Ganun po, no, kahalaga at kaganda po na tayo ay nananambahan at laging dumadalo. Praise God, sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise God, at dahil marami po talagang po pwedeng matanggap, mga kapatid. Praise God, kapag tayo naroon. No? Minsan, mga kapatid, praise God, nagiging kalakasan din tayo sa ating pong kapwa mananampalataya. Hallelujah. Nakakaalala lang natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay hindi na nakadalo ng mga ilang Sundays o ilang mga gawain, ay parang nakakahiya ng dumalo. Baka kung ano na ang sasabihin nila. No. Praise God. Hindi po gano'n ang iniisip ng mga kapatid natin sa Panginoon, lalong-lalo na yung pastor na nangangalaga sa atin. Sobrang masaya po, mga kapatid, ang pastor, ang mga kapatiran, kapag ang isa pong nanghihinat ng lulupaypay at lumiliban ng mga ilang panahon na hindi nakakadalo, bumalik, no, at nagpatuloy na nag-offer ng kanyang spiritual sacrifices, which is called church attendance. Hallelujah. No, ganun po, mga kapatid, yun. Kaya isa pong hindi matatawaran yan, mga kapatid, na bagay, no, na mararanasan, praise God, no, natin personally at syempre sa atin pong mga kasama sa iglesia kung saan tayo belong. Praise God. Kaya in-encourage ko po, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, wherever we are, no, hallelujah, magkaroon po tayo ng church, doon tayo magpasakop, doon natin ibigay ang atin pong tinatawag na loyalty, faithfulness, praise God, magpasakop tayo, hallelujah, at sumunod, no, para tayo po ay magabayan at may tama, no, ang direction po natin sa buhay. Kasi hindi po lingid sa bawat sa atin sa panahon po natin ngayon, no, may mga, hindi naman lahat, pero mayroon pong mga pangyayari sa panahon natin ngayon na may mga saints, no, mga anak ng Diyos na tila naliligaw po ng landas, no? Sila po ay palipat-lipat, no, ng mga churches. Pagka hindi nila kursunada itong pamunuan ng church na ito, hahanap sila ng ibang church. Praise God, pagka hindi na naman nila kursunada, hahanap na naman sila uli ng ibang church. O kaya, patalon-talon sila. No? At ayaw nilang mayroong sumasakop sa kanila. Yan po ay hindi magandang bagay, mga kapatid, sa part po ng mananampalataya na nasa ganong katayuan. Alam niyo po kung bakit? Siyempre wala kang pastor talaga na magsasabing you are belong, no, to this church, no, you are my sheep, you are the sheep of God na nilagay ng Panginoon sa aking mga kamay. So I have a responsibility para sa iyo to pray, to advise, to give you advice, to guide you, no, to give you some directions in life. So, siyempre pagka ang isang mananampalataya ay
nasa ganong katayuan, no? Siyempre naman, kahit ako bilang isang pastor, mga kapatid, eh, wala akong lakas ng loob na ikaw ay bigyan ng mga gayong bagay, no? Hallelujah, kasi hindi nga kita masasabing dito nga talaga sa church na ito. So, the same, pag ikay pupunta rin doon sa ibang church, mga kapatid, ganon din, no? Ang pwede mangyari. Kaya, ito po mga kapatid, is just a sort of advice, no, to each and everyone na napakahalaga na mayroon kang pastor na nangangalaga sa iyo. Hallelujah. Regardless of what kind of pastor, no, hindi man siya yung type mo na pastor, hindi man siya yung gusto mo na pastor, no, but remember what Jeremiah said in the book of Jeremiah, no, it is the Lord who gave us pastors, no, and the basis of the Lord, no, yung pagbibigay niya sa atin is according to His heart, not according to our wants, no, but according to the heart of God. No, He gave pastor according to the Lord's heart to feed us with knowledge and understanding. No, kaya mga kapatid, praise God, ipagpatuloy po nating ihandog, no, ang ganito pong tinatawag na spiritual sacrifices, praise God, sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Regular church attendance becomes a vital part, no, of the life of the saints experience. Ito po mga kapatid ay isang napakalagang bahagi sa buhay ng isang mananampalataya na dapat niyang mararanasan palagi sa kanyang buhay. No? He or she must attend faithfully as many services as possible each week. No? Alam natin mga kapatid ba, ang mga churches kung saan tayo naroon, na may mga iba't ibang programang nariyan. Praise God. Hallelujah. May mga churches na mayroon silang mga midweek services, mayroon silang mga prayer meetings. Not only that, may mga fellowship po sila. Praise God. May mga youth services, men's services, ladies services, mga kapatid. Praise God. So, regardless of what kind of services ang mayroon sa isang church, no, as long as we are available, mga kapatid, need to attend. No? Yung church attendance natin, which is our sacrifices, huwag po nating ipagkakait yan, mga kapatid. No? Hanggat may pagkakataon, dumalo tayo, no, sa mga gawain ng ating pong Panginoon. No, ulitin ko, para po yan sa lakas ng ating pong pananampalataya. No, dinesign po yan, mga kapatid, sa bawat churches para po sa ating paglago. No, at para tayo po ay lalo pang mamold sa kalooban ng Panginoon, and who knows, time will come, isa na rin tayo sa mga gagamitin ng Panginoon sa Kanya pong gawain. Hallelujah. Dahil kapag tayo po ay natagpuan ng Diyos na nagiging matapat, na naglilingkod sa Kanya at naging masunurin, mga kapatid, sa Kanya pong mga salita, ang Diyos, hallelujah, na gumamit sa Kanyang mga lingkod, ay maaari din niyang gamitin ang bawat isa na natagpuan na naman ng Panginoon, natagpuan ng Panginoon na nagpapakita ng katapatan at pagsunod sa Kanya pong kalooban. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, hallelujah, patuloy po nating i-offer sa atin pong Panginoon ang tinatawag na church attendance. Hallelujah. Church attendance as one of spiritual sacrifices, no, para sa atin pong Panginoon. So God bless each and every one of us. Hope and pray that this message ay nakatulong po sa atin, mga kapatid, to enlighten our mind on how important it is the church attendance to be offered to the Lord as one of our spiritual sacrifices. God bless everyone. Hallelujah. Back to you, Pastor Bobby. Hallelujah. Amen.